Sa negosyo, yung utang supposed to be para lang sa expansion yan, hindi yan pag nalulugi ka na. Pagka nalulugi ka, dapat magbawas ka ng gastos na hindi kailangan. Mag-iipit ka talaga ng sinturon kapag panahong nalulugi ka talaga. Dapat matuto kang magtipid sa panahong nalulugi ka at sa lahat ng panahon. Dapat kasi alam mo talaga yung merkado eh. Tapos meron ka ng 12 months kahit papano na nakita mo na yung merkado, tapos alam mo kung kailan malakas, alam mo rin kung kailan mahina. Ganun dapat yung bagsakan. Hindi dapat mangyari na hindi mo alam kung ano ginagawa mo, hindi mo alam kung lalakas ba yan o hihina yan o kung anong mangyayari dyan. Basta utang ka lang ng utang, tas alsa bahala na kung anong mangyari. Hindi ganun. Ang malamang na mangyayari niyan, mawawala attention mo dyan sa dating negosyo mo. Kasi magda-diversify ka eh. Ang panahon para mag-diversify, dapat siguraduhin mo na yung negosyo kaya nang tumakbo kahit wala ka. Ang magiging problema mo kasi dyan, brother, kapag ka hindi pa nakaayos yung negosyo at wala ka pang taong nagha-handle, obviously, babagsak yung unang negosyo mo kasi wala kang oras doon dahil binubuo mo pa yung pangalawang negosyo. Hindi yan ang panahon para mag-diversify. Dapat, bored ka na, tas halos wala ka nang ginagawa, tas mga tao mo na lang nagmamaneho, tas kumukubra kang pera, tapos tinitignan mo kung nagtutugma, hindi nasisira ang merkado. Pero kung may ginagawa ka pa ron sa mismong negosyo mo at kailangan pang bantayan, tas gagawa ka pa ng isa pang negosyo, babagsak yung unang negosyo mo, brother. Over-diversification ang tawag dyan. Kailangan mo talaga kasi ng regular streamline ng revenue muna. Dapat tuloy-tuloy muna na may pumapasok bago kayo high-end, high-end. Kasi pag nag-high-end ka, alam mo mahal din ang puhunan yan. Oo nga, laki nga ng tubo. Pero kailangan mo munang mamuhunan ng malaki sa umpisa, tapos kailangan mo munang mag-antay para dumating sa'yo ang merkado, tapos kailangan mo munang tiisin yung katuyuan sa umpisa nang hindi mo naman alam kung papaldo ka. Alam mo, unahin nyo muna low-end. Doon papasok yung tuloy-tuloy na streamline ng pera, tuloy-tuloy na pumapasok ngayon sa'yo yung pera, wala kayong problema sa pambayad ng bill. As long as nababayaran yung bills, ganun lang naman sa negosyo eh. As long as nababayaran yung bills, wala kang problema. Kung wala sasamahan ng kapritsyo, wala ka pang masyadong malaking, alam mo yan, tinutubo. Pag sinaksakan mo ng kapritsyo yung sistema mo, dun na ngayon magiging unstable dahil di mo naman alam kung magkano ba talaga yung kapritsyo na yan eh. Kung nakakabayad ka ng bills mo gamit yung high-end na brand, I don't think magkakaroon ka pa ng problema. Kapag nagsimula ka na sa high-end at nakakabayad ka na ng bills mo, tuloy mo na yan. Ang problema, kapag ka nagsimula ka sa high-end, gagawa ka pa ng low-end, ang mangyayari, ma-over-diversify ka kapag ka hindi kumikita yung high-end mo, hindi rin kumikita yung low-end mo, durog ka ngayon. Hindi dapat mangyari ang konsepto ng takot na yan eh. Kasi ikaw naman ang masusunod kung pararamihin mo ang negosyo mo o palalaguin mo ang negosyo mo. Ang dapat mangyari, unang target mo, stability. Ngayon, saan papasok yung konsepto ng takot kung stable ang negosyo mo? Isipin mo kung halimbawa, meron kang 1,000,000 tapos gagastos ka 10,000. Nakakatakot ba yun? Bibili ka ngayon ng bagong apartment, meron kang 25 million tapos ang presyo lang naman ng apartment 2, 3, 4, 5 million lang. Kakabahan ka ba dyan sa 5 million na yan? May 25 million ka. Walang dahilan dun para pumasok ang takot. Ang dapat unang tinatarget nyo, stability. Hindi paglago ng negosyo na pararamihin nyo branches ninyo o lalakihin ninyo yung opisina ninyo o magda-diversify kayo papunta sa ibang negosyo na yung negosyo mo hindi pa nga maayos. Pagka pinalawak mo ang negosyo mo ng punong-puno ng problema, pati yung problema lalawak. Ayusin nyo muna lahat ng mga problema at kailangan stable muna ang negosyo. Pag matibay ang negosyo, tingnan mo kahit anong expansion mo, wala kang problema, lalo na kung dahan-dahan lang.